yung allocable daw yung maaring i-alok. Pero joke daw yon. Hindi po joke yun. Yung allocable, yun pong allocable, inadmit po ni former Secretary Bonoan. Nandun po silang dalawa ni Yusek Cabral nung tinanong po namin yung allocable. Talagang provision po yun na talagang pambibigay dun sa mga members ng House. Inadmit niya po yun. Mahigit pong 300 po talaga ang members ng House of Representatives. Nag-a-average po ng 1 billion ang regular district representative. Average lang po yun. Merong mas mataas. Ang party list po ay 150 million. Masaya na po sila. Except yung mga party list na contractors. Senator Marcoleta, do you mean itong allocable na ito, itong leadership pa na ito, suhol o lagay sa mga mambabatas? Can you please specify? Ganun ang naging conclusion doon, Mr. Chair. Kasi nga sabi ni Secretary Bonoan, para hindi na galawin. Pangsuhol talaga. So nung pong tinanong ko magkano yon, 450 billion pesos. Hindi pwede yung ginagawa niya. Alam nyo, huwag nating inormalize yung ginagawa ng kasulukuyang administrasyon at ang mga tuta nitong administrasyon na ito na patuloy sinisira ang mga institusyon natin. Yang ombudsman ba naman, huwag nyo nang pakialaman kasi yan. Ayan, pinakialaman nyo, ano nangyayari? Gulo yan, mga kasama, sinasabi ko sa inyo. Gulo yan. Pinaresign tapos pina-apply. Kaya Ganun nga, ang yung gagawin 204, nag-apply na po yan, Ginong Remulla. Pumasa na yung application Correct. yan, in-appoint na yan, legal ang appointment yan, bakit mo gaganyanin? Ibang klase talaga ang Kaya na mga tayo. appointee nitong administrasyon na to. Bakit ganyang kalakas ang loob ni Remulla? Sapagkat nakikita niya na yung kanyang pagka-appoint yan, bagamat illegal, ay binraso ng kasalukuyang administrasyon. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan mang dako po kayo naroon, sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Grabe, napakatindi po na pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Senator Marcoleta, bininyag ang di umano'y suhulan sa budget mga kababayan. At ito nga pong si Atty. Topacio ay may mga banat dito kay Ombudsman Remulla mga kababayan. Napakainit po nito, panoorin po natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa natin mga kababayan. Maraming salamat po. Ni Secretary Dizon nung lumapit dito sa amin ni Chair Sherwin, Sen Sherwin, yung allocable daw yung maaring i-alok. Pero joke daw yon. Yun ang sabi ko. Ano ba yung allocable? So talagang hanggang ngayon po, marami na akong kausap. Sa tagal-tagal natin dito, pati Senate El Veremo, wala silang maalala. I'm sure our colleagues would want to understand para po may definition of terms. Tapos, yung inyong bagong termino, dahil ayaw nyong gamitin po yung allocable at non-allocable. So, hindi i-alok, mabuti. Bawal i-alok. Ano na po ang tawag? Siguro, district projects and non-district, kung ano po. Sige. Si Director Bote and Yusek, May I- kung sino po yung eksperto. Thank you. I May I don't have... interject, Madam Chair? Thank you Hi, po. Mr. Chair. Go ahead, Senator. In relation to the question of Senator Aligarda, hindi po joke yun. Yung allocable, if you will note during one of those hearings in the Blue Ribbon Committee, yun pong allocable, inadmit po ni former Secretary Bonoan. Nandun po silang dalawa ni Yusek Cabral nung tinanong po namin yung allocable. Tinanong po namin ano-ano po ba yung mga factors na nakapagdadagdag doon sa mga initial ceilings that have been established nung NEP. So sinabi po nila yung allocable funding, yan daw po ay talagang inahanda nila, particularly in the House of Representatives kasi sila yung mayroong power of the purse para hindi na molestyahin, well, pardon for the using the word, para hindi na istorbohin yung mga nakalatag sa NEP. Talagang provision po yun na talagang pambibigay dun sa mga members ng House. Inadmit niya po yun. Mahigit pong 300 po talaga ang members ng House of Representatives. Nag-a-average po ng 1 billion ang regular district representative. Average lang po yun. Merong mas mataas. Ang party list po ay 150 million, masaya na po sila, except yung mga party list na contractors.
At pagkatapos po ng allocable, Mr. Chair, meron pang leadership funding. At dadagdag pa po yung unprogram at saka nga po yung difference na manggagaling po ngayon sa bicameral conference. Nung kinumpute ko po yun, and this is recorded in one of the Blue Ribbon Committee hearings, 1 trillion po talagang naidadagdag sa DPWH pa lang. And 1 trillion pesos, ito po yung sinasabi naming taba, kung yun po ay ibabangga natin sa 6.325 trillion na budget ng 2025, 1 trillion is almost 15%. So, hindi po siya joke. Inamin po Grabe, yun ah. nung recorded po ito. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I? Go ahead, Senator. So, Senator Marcoleta, do you mean itong allocable na ito, itong leadership pa na ito, suhol o lagay sa mga mambabatas? Can you please specify? Ganun ang naging conclusion doon, Mr. Chair. Kasi nga, sabi ni Secretary Bonoan, para hindi na galawin. Pangsuhol talaga. So, nung pong tinanong ko magkano yon, 450 billion pesos. Pagkatapos yun pong leadership, alam nyo naman po yung leadership sa House, merong speaker, may deputy speaker, merong majority leader, at napakaraming assistant and deputy majority leaders. Isama mo po yung mga chairman at saka vice chairman ng Appropriations Committee. Yun po yung 450 billion. Recorded po ito. At pagkatapos yung leadership, 100 billion yan. Nakarecord po yan. Ang program, 150 billion. At yung difference na po, pagkatapos na ng NEP at saka yung GAA, another 400 billion pesos. Yun po yung 1 trillion na taba na hindi naman kailangan po ng ating DPWH kung tutuusin natin. Salamat po, Mr. Chair. Hindi pala allocable. Suholable. Suhol pala yun. Thank you so much for explaining to me, Senator Marcoleta and Sen Tulfo. Mr. Chair, kahapon po nag-uusap tayo. Sunday, we were both working and we both acknowledged that we received the June or July list of allocable but not the September. So I am told by our staffs, wala pa rin. May we request the September as revised. Maski po hindi na yung words allocable, anyo mo, hindi naman kasalanan na may ceiling. Tama po yung sabi nyo. Hindi naman forever Ay, kailangan suholable. ang congressman or ang mga mayor. Tapos, yung hindi district projects, makinig kasi kayo pag tinatanong ko po. Yes, yung hindi po district projects, yun ang Ay, kasi tinatawag makinig na eh. allocable. Di ibahin natin ang pangalan, non-district, ganun lang. Wala namang masama doon eh. Alam nyo, first, allow me to commend the President and commend Secretary Dizon for heeding the clamor of both houses of Congress. I do not claim authorship of that idea in bringing down the DUPA. Thank you for that. It was declared by the President on the day that he left for the ASEAN meeting. We truly appreciate your listening to the people and bringing it down. But there are much more reforms to be done. I believe that all of us want really reforms and changes that will be felt by our people for bigger fiscal space to give other departments or other programs under DPWH that will really redound to the benefit of our people. Kaya una, I commend you. Salamat po sa pagbaba ng DUPA na makakasave, sabi nyo ng 50. Pero sa computation ko, and I'll get back to that later, it should be bigger than 50B. And siguro dapat sagutin nyo yung hiningi ng chair last time, yung natuklasan niyang 271B. At pangatlo, yung sinabi po ng LBRMO staff and the chair staff na wala pa rin po yung September. We don't need the June-July of the previous leadership's allocable and non-allocable. What we need is the 625 billion revised NEP and then give us ano yung ceiling ng district, ano yung hindi alam ng district. And why do I say this, Mr. Chair? Mahalaga po. Kasi di ba nangyayari ngayon, may mga congressman na tatamaan, may mga
ibang sa lokal o district engineer na tatamaan, hindi nila alam. Senator Sherwin himself, we were talking yesterday and we were both asking each other, nasa iyo malistahan, pareho kaming we were in the dark, wala pa. And then you told me that indeed, in your district, your brother's a mayor, sa inyong Kong, and there are projects you don't know. Then we feared you could be blamed for it. And is that, we were asking each other, yan ba yung allocable? We don't know. So, just to protect everybody who will eventually sign the GAA of 2026, what if kaming lahat dito, tapos pipirma kami, tapos sasabihin natin, pinirmahan nyo, tinanong naman nyo, tanggap nyo yun na may non-allocable, hindi nga eh. Maski po iba na ang tawag natin, gusto lang po namin makita ano yung alam talaga ng congressman, alam ng district engineer, at yung hindi nila alam na maaring alam ng region, na maaring alam ng central na hindi alam ng region. Walang masama po doon in all transparency. Diba? Am I conveying the same message we talked about? Yes. So, wag mo, please, I hope I'm not blamed. Because this, I'm speaking for the team. Kasi nag-usap po kami ng weekend. Yes. Yeah. Thank you. And Mr. Chair, in relation to those comments by Senator Ligarda, I remember we also requested that the DPWH provide us, kasi kung di po ako nagkakamali, kinors ko kay Yusek Ador Canlas, dahil nagbigay po sila ng proposed fiscal year 2026 DPWH infrastructure program based on HGAP. Ito po yung binigay nyo nung nakaraang hearing. Mr. Chair, ang request po natin, kung mabigyan po tayo ng 2025, 2024, and 2023 in the same format. Kasi po ang binigay nila, nakita ko po, is a detailed HGAB. It will not permit easy comparison eh. Dito po, kung gamitin po natin itong format na to, sinabi ko naman sa ito, Yusek Ador, ang daling ikumpara. Halimbawa po, yung National Capital Region, 26.6 billion, di ba? So makikita natin sa 2025, 24 and 23 kung ano yung latag. Because I remember, sinabi ko kay Secretary Dizon na ang pinaka-importante, mahimay natin kasi ang importante rito yung allocation po ng finite resources ng ating bansa. Region 1, 24 billion, CAR, 17 billion. Sana sa ganitong format din po, napakadali na ikumpara natin yung 4 na taon, madadali po tayo eh. Yun po yung aking request nung nakaraang hearing, kung matatandaan po ninyo. Hindi po yung detalye. Mawawala na po tayo doon pagka yung detalye. If you were the one who submitted this format, in the same format sana, HGAB po, hindi po yung NEP. So, kung HGAB, puro HGAB po yon 2023, 24, 25, meron na pong 26. So, tatlong taon na lamang po ang inihingi namin to permit easy reference and comparison. Pwede po. Go ahead, Yusek Conti. Thank you, Mr. Chairman. With the kind permission of the Secretary, I would like to address first the manifestation and comment of Senator Lauren. Ma'am, tama po kayo at nagpapasalamat po kami sa inyong pag-promote and transparency, accountability, and fiscal discipline dito po sa ating budget process. And I'm conferring with Director Bote. Tomorrow morning, we will be submitting as requested, Mr. Chairman, yung pong hinihingi nyo na allocation per district, kasama na po yung allocation in totality per region so that the committee will be properly guided po based po doon sa request po ni Senator Lauren. Yusek, iano lang po namin, i-stress lang namin, based on HGAB. Yan, apo. And number 2, yung request po ni Senator Marcoleta, we will be furnishing you with the 2023, 2024, and 2025 HGAB following the format submitted Yes, similar to 2026. Yes, sir. Mr. Chair, Chairman. kasi po itong binigay nyo based on GAA eh. Kaya medyo hindi comparative. At Yusek Ador, nasabi ko rin sa iyo na pwedeng isama rin yung sa party list. Kasi dito po sa sinabit ninyo itong 2026 based on HGAB, walang party list dito eh. Bakit ko po ini-insist yun? Meron pong party list kasi na contractor congressman.
Alam na po ninyo siguro kung sino yung sinasabi ko. Yung pong ordinary party list, masaya na siya sa 150 million allocable. Pero po yung contractor party list, iba po yun. Kaya gusto po naming makita, this is still in relation to the truthful allocation. Dito po nagkakaroon ng problema. Pwede po ba yun? Isasama po natin ang party list. Dito po sa HGAB po ninyo, 2026, wala pang party list. At tama po Mr. Chairman, because the party list wala ko siyang distrito will try to extract as Opo, much as wala possible. kaming ano, kasi Kung ano lang po available. nationwide po kami. Pero makukuha nyo kung ilan po yung na-allocate per party list. Yun. Tama po. Mm. Mr. Chairman, to be quite honest, I'm asking. I think ang makakaalam lang daw po according to Asek Bote or ano would be the Committee on Appropriations in the House. Kung HGAB po ang pinag-uusapan. Nahihirapan po kaming kumuha nun eh. Kasi Oo nga po po. kayo, makukuha nyo rin eh. Lahat ng party list, alam po ninyo yung mga projects nila eh. So doon na lamang po natin kunin. We will try our best, but according to our budget staff po, Mr. Chairman, parang medyo bulag ho ata kami doon eh. Bulag ang DPWH kung which party list got this, that got this. Kasi nga ho, there's no district eh. Kasi po kami naniniwala, mas authentic yung makukuha nyo kasi kayo yung nakakaalam ng mga We projects will try our nila. best. Mr. Chairman, we will try our best po. But right now po, parang yeah. We will try our best, Mr. Chairman. Bob. But I'm being told now that it's very difficult, close to impossible to extract which district, which projects and saan yung inallocate for the Bigyan ko kayo ng party clue list. para hindi po kayo mahirapan, Secretary. Yung mahihirapan lang kayo, konti lang yun. Kasi yung mga contractor party list, congressmen yun eh. Yun pong ordinary party list lang, kagaya ng Sagip party list, 150 million lang po yun eh. Pero pagka yung malalaking party list po na contractor talaga, yun lang ang pagsikapan ninyong itotal. Doon po makikita yung lopsidedness. Meron pong distortion talaga dyan. Mga contractor po sila eh. Tignan natin kung ano yung pinagsasasabing midnight appointees. Yung term na midnight appointee, ha, mga kasama, Opo. hindi po sa lahat ng appointments ay applicable yan. Okay. Eto, basahin natin Sige po. yung law na gustong i-bend na naman. Alam mo, mahirap tong culture na bend the law eh. Nga na itong ating administrasyon ay ginagawa ngayon. Okay ha? Tignan natin. Huwag na kayong maniwala sa akin. Ito ha, tignan natin. Article 7, Section 15 ng Saligang Batas. Opo. Yan. Ito ha. 2 months immediately before the next presidential elections and up to the end of his term. Ibig sabihin, okay ha? 2 buwan bago ng eleksyon para sa Pangulo. Opo. Yung noong 2022, ang eleksyon sa Pangulo ay May, di ba? 2022. Yes. And up to the end ng term ng Pangulo, yung last elections, yung prohibition doon would refer to President Duterte. Okay. Okay. 2 months before May at hanggang noon of June 30, Opo. 2022, a president or acting president shall not make appointments. Hindi ka pwede mag-appoint except temporary appointments to executive positions when continued vacancies therein will prejudice public service or endanger public safety. Ayun. Yon. Hindi ka pwede mag-appoint pag paalis ka na sa termino mo 2 months before May. So March, hindi ka na pwede. Opo. Hanggang June, hindi ka na pwede mag-appoint. Yan ang midnight appointment. But take note. Ito po ay nasa Article 7. Ha? Ano yung Article 7 pag tinignan nyo ang ating konstitusyon? The Executive Department. Kasi Section 6 niyan, Legislative Department. Okay. Section 7, Executive Department.
Ha? Opo. Ang Section 8 ay Judicial Department. Sunod-sunod yan, 6, 7, 8. Okay. Okay. Therefore, may principle sa batas. Ha? Opo. Inclusio unius es exclusio alterius. If you include some, you exclude the others. Anong nakalagay dito? A president or acting president. May nakita ka bang ombudsman dyan? Wala. Diba? Bakit? Sapagkat ang konsepto ng midnight appointments ay applicable lamang sa president or acting president. Okay. Hindi po kasama ang judiciary. Maliwanag po yan. Yung courts. There's no such thing as midnight appointments sa court Opo. in the sense contemplated by the Philippine Constitution. Ayun. Wala rin yan sa ombudsman. Bakit? Di ba ang judiciary hindi applicable yung midnight appointments? Because the judiciary should be independent. Therefore, yung rules sa appointments sa executive hindi effective sa judiciary. At hindi rin po effective yan sa ombudsman. Okay? Sapagkat yung article po sa ating konstitusyon, which is Article 11, ay nagsasabi sa Section 5, and I quote, "There is hereby created the independent office of the ombudsman." Independent. Okay. Yung susunod po, bumaba pa tayo sa Section 6. At ito, ang nasusulat. The ombudsman shall have the power to appoint his officials and employees. Okay, siya nag-appoint. May limitasyon ba? Meron. Okay. In accordance with civil service law. Yan. Oo naman pala. Wala pong nakalagay dyan na time limit kung saan hindi ka pwedeng mag-appoint. Ayun. Nasa Section 7 lamang po yung hindi pwedeng mag-appoint from March to June nung pagpatapos na ang term ng presidente or acting president. Halimbawa, na bakante yung presidente, naging presidente yung vice president. Opo. Or for naka-leave yung presidente. Hindi pala yung nabakante kasi magiging totoong president yun eh. Opo. Halimbawa, acting president, if for some reason, temporarily, hindi maka-discharge yung presidente, acting, covered din siya nung prohibition. Okay. Wala pong nakalagay dito. Therefore, kung hindi bawal, pwede. Anong limitasyon lamang? Katulad ng sinabi po natin, civil service law. Yan. Mayroon na pong mga kasong pinagdesisyonan dyan. Dito sa Castro, De Castro versus Judicial and Bar Council. Opo. Kung saan may nag-appoint na tinatawag na noon ay sabi nila midnight appointment daw sa Supreme Court. Sinabi na ng Supreme Court that the term midnight appointment does not apply to the judiciary. Okay? Opo. Hindi po kasama sa judiciary. Therefore, hindi rin po kasama ang ombudsman dyan. Kasi katulad ng judiciary, independent din ang ombudsman. Ayun. Ngayon, the question remains, yun bang mga inappoint na yon ay saklaw ng civil service? Ang sagot ay oo. Bakit? Dapat. Tinalakay na po natin yan. Yun pong 204 na kine-question na midnight appointments. Yan po ay dumaan sa proseso. Noong 2024, nag-request ang Office of the Ombudsman. Opo. Inaprubahan ng DBM. Ang nag-staffing niyan ay ang Civil Service Commission. Yung mga in-appoint, inassure na civil service eligible. Diba may civil service eligibility. Nag-exam po yan. Hindi naman basta sinabing, eligible ka na. Di ba merong second grade, may first grade, oo, na civil service eligibility. Yan po ay mayroong proseso. At lahat po yan ay dumaan sa proseso. Hindi lang kung sinong pinili
ng dating ombudsman, ini-mini, mini mo, ikaw na. Kailangan sundin po yung qualification. Kung abogado, siyempre, dapat abogado, dapat pasado sa bar, dapat walang kaso. Di ba? Oo. Yun namang ibang pinagre-resign na hindi kasama rito, yan pong ginagawa ni Remulla ay labag sa konstitusyon. Bendalo na naman yan eh. At yung sinasabi ni Remulla noon na eto parang ruler, ibebend mo without breaking it. You're already breaking it. You're not just bending it. Yung bending nga masama na. Yung breaking pa. Ito tignan natin yung probisyon ng ating saligang batas Opo. sa civil service. Okay. Ito po ang ating mababasa sa Article 9-B, Section 2, Paragraph 3 ng ating saligang batas. Hindi lang batas Opo. saligang batas Opo. ang binebreak ng ombudsman. Okay. At aking sasabihin sa inyo, mga kapatid, Sige po. no officer or employee of the civil service shall be removed. No! Wala! Walay! Walay. Nada! Allows! Opo. Awan! Awanin. Awanin! Sa Bisaya ba yun? Awan ang di ba? Awan. Ilocano? Awan. Oo. Awanin. Walay! Walay. Dehins! Nay. Allows! In Japanese, nay. Nay. Okay. Or suspended! Except for cause. Yung cause pong yan ay makikita natin sa maraming batas, sa Civil Service Act, Opo. sa Code of Conduct for Public Officials, Administrative Code, marami pong batas yan ng mga violation. Ngunit dapat due process kasi except for cause provided by law. Okay? Yung pipilitin mong mag-courtesy resignation bago tatanggapin mo, hindi po yun kasama sa cause provided by law. Ayaw. Of course, hindi alam ni Remulla yan kasi hindi naman nagbabasa ng batas. Hindi nga niya binabasa yung mga files ng sarili niyang tanggapan kaya napahiya siya rin kay Joel Villanueva. Kapag ikaw ay inappoint na sa isang posisyon sa gobyerno nang naaayon sa civil service rules Opo. at ang plantilla position mo ay permanent kasi may mga posisyon na contractual. 'Di ba? Merong yung job order, Yeah. yung casual ang tawag Opo, nila. Hindi po casual. kasama 'yon. Opo. Yung permanente at itong mga nasa salary grade 25 to 29 na pinagre-resign, pinipilit mag-resign ay mga permanent. Okay. Sabi dito sa kaso na Bores versus Court of Appeals. Madiing inilatag ng ating kataas-taasang hukuman ang reglamento na an appointment duly approved by the Civil Service Commission cannot be withdrawn merely because a new head of office disagrees with it. Dahil hindi ka sang-ayon doon sa mga inappoint na dati, hindi mo pwedeng tanggalin yon. Okay. Only proof of fraud or violation of law can justify its cancellation. Anong violation of law doon sa appointee ni Ombudsman Martires? Anong violation of law doon sa mga matatagal na Yes. na mga empleyado dyan? Yan. Protektado po yung mga yan. Okay. Sinabi naman po sa kasong Rabor versus Civil Service Commission na yung pinagsasasabing kapwitan nitong si Remulla na courtesy resignation ay walang epekto. Kung unless ito ay voluntary. Ang nangyayari rito, Parang binabraso pananakot binabraso pananakot, di ba? Huwag kayong matakot kay Remulla sapagkat kayo'y protektado ng batas, mga kasama dyan sa ombudsman. Alam kong nakakatakot ang itsura ni Remulla. Pero huwag kayong matakot. Pwede ngang mag-attend ng Halloween party yan nang walang costume. Pero huwag kayong matakot. Sapagkat ang mga empleyado ng
ombudsman ay mga civil service appointees. Yung mga karir na nandyan, hindi pwedeng pilitin. Sapagkat kayo po ay hindi mga political appointees. Merong mga political appointees, yung mga secretary, Opo, yung- certain undersecretary, unless seso kayo, yung career executive service officer. Hindi kayo pwedeng tanggalin din. Kung kayo po ay pinipilit, yan po ay labag sa batas. Yung midnight appointment po ninyo na sinasabi, ay hindi po midnight appointment yan. BS yan. Ni Boying Remulla. Oh. Oo. Huwag kayong matitinag dyan. Kung gusto nyo, magdemanda tayo laban sa ombudsman, doon mismo sa Office of the Ombudsman. Sa kanya mo. Oo! Pwede ba? Subukan natin kung gaano siya ka-fair. Wala niya. Di ba? Oo naman. Oo. Hindi pwede yung ginagawa niya. Alam nyo, huwag nating inormalize yung ginagawa ng kasulukuyang administrasyon at ang mga tuta nitong administrasyon na ito na patuloy sinisira ang mga institusyon natin. Yang ombudsman ba naman, huwag nyo nang pakialaman kasi yan. Ayan, pinakialaman nyo, ano nangyayari? Gulo yan, mga kasama, sinasabi ko sa inyo. Gulo yan. Pinaresign tapos pina-apply. Kaya Ganun nga, ang yung gagawin 204, nag-apply na po yan, Ginong Remulla. Pumasa na yung application Correct. yan, in-appoint na yan, legal ang appointment yan, bakit mo gaganyanin? Ibang klase talaga ang Kaya na mga tayo. appointee nitong administrasyon na to. Bakit ganyan kalakas ang loob ni Remulla? Sapagkat nakikita niya na yung kanyang pagka-appoint yan, bagamat illegal, ay binraso ng kasalukuyang administrasyon at yung JBC, lalong-lalo na yung representative ng IBP, nakatunganga doon. Bago ang yabang-yabang nitong IBP pag magbigay ng opinion. Yun Constitutional rights. Nasa yung konstitusyon nyo nung nadiyang kayo? Wala man lang sa inyo nag-object. Kaya talagang yung IBP, wala na yan. Bulok yan eh. Wala nang naniniwala dyan. Wala na yan. Kaya ang nangyayari sa ating bansa, mga kasama, ay talagang crisis of confidence. Yung kumpiyansa ng tao sa ating pamahalaan ay below sea level na. Kasi nga yung mga pinaggagawa niyong kapuitan na ito, kita mo sabi, yung mismong mga negosyante natin, give up na. Sila mismo nagsasabi, Ito yung presidente ng Stock Exchange na tinalakay na rin natin noon dito. Opo. At itong si Ginoong Ramon Monson. Sabi nila, ang paniniwala daw ng nasa business sector ay talagang mabigat na ang ating corruption at wala ng kumpiyansa ang mga negosyante. Can you imagine? Sa Southeast Asia pala, ang pinakakamote na stock exchange. Number 2 tayo sa pinakakamote. My goodness. Ang pinaka mabigat, Thailand, kasi may kaguluhan din sa Thailand, di ba? Ang pinakamababa na antas ng stock exchange ngayon ay Thailand. Sumunod na tayo. Can you imagine sa Southeast Asia? Di ba noong una, in the wake of the confidence engendered by the overwhelming election of President Marcos Jr., Opo. ang ganda-ganda ng outlook sa atin. Di ba? Totoo yan. Sabi niya, para maiangat muli ang tiwala ng Opo. taong bayan sa ating pamahalaan, naghihintay ang business sector kung anong gagawin ng ICI. Sabagat sa ngayon, wala pa rin silang tiwala. Sabi nila, tignan natin. Wait and see kami. Kung anong gagawin ng ICI. Katulad niya, puro kapuitan na ang ginagawa. I-televise. Pagkatapos, Natago. pagkatapos, papantahin si Martin Romualdez. Diba, tagal-tagal na natin sabihin, i-ano niya yan, i-livestream niya yan. Hinintay muna mag-testify si Martin. Pagkatapos, bigla magsasalita isang miyembro, na di naman yata abogado, si Singson. Hindi pwedeng gawing state witness si Diskaya. Di ayaw na. Bakit kami magko-cooperate sa inyo?
Bakit namin i-risk ang aming buhay? Tuturo namin yung mga mastermind, hindi nyo kami gagawing state witness, hindi nyo pa nga naririnig yung aming testimonya. Correct. Kalokohan na po yan, wala na yan, diversionary tactic na lang yan. Ngayon, kung ano-anong ginagawa, di-demanda si Duterte ni Trillanes, na naman si Trillanes, No. Tama-tama, malapit ng Halloween, Mula noon hanggang ngayon, di nagbago si Trillian. Anyway, magpapatuloy po ang ating pag-aaral sa Aha. pagbabalik ng Yes, Yes, Show, Topacio. At yun nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at suggestion sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.